Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin malaking sinungaling Escudero panalo na. Soto iyak. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin muli ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong nasa thumbnail natin, malaking sinungaling. Ito mga karibin natin, talagang napakalaking sinungaling po nito. Ang pagsunog ni Pangulong Marcos sa illegal na droga ay babala sa mga kriminal. Yan po ang pahayag ni PCO Claire Castro. Paano ko po nasabing babala sa kriminal mga kaubayan? Wala na. Uulit kung totoo man ito itong kung hindi ito drama walang dito point out, kung hindi po ito drama, kung totoo man itong ginagawa nila ngayon, hindi po ito babala sa mga kriminal, mga kababayan, sapagkat yung mga kriminal, ay gagawa ulit ng ganyan, di ba? Bakit? Walang nasaktan sa kanila, Alam mo naman ang Pilipino, matigas ang ulo. Hanggat hindi yan nasasaktan, patuloy pa rin yan gagawa kung anumang kalakaran ang meron sila. Di ba? Hindi po ito. This is not, ano bang reminder? Ano ba yan? Babala? Ano bang English ng babala mga kababayan? Basta, hindi ito babala. Hindi po ito babala sa mga kriminal. Sapagkat hindi po sila nasugatan. Walang naguruguro sa kanila. Paano? Hindi, kumbaga, walang example. Like, sa ginawa po ni former President Duterte, yun ang babala. Di ba? Nagpakita ng mga example na ganito ang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo tumigil. Di ba? Yun ang babala. Pero dito, saan banda ng pagsunog ang naging babala? Sige nga, Claire Castro. Saan banda ng pagsunog ng illegal na droga ang babala sa mga bad element of the society? Di ba? Wala. Wala naman nasaktan sa kanila. Wala. Di ba? Uulit-ulitin pa rin nila yan. Kung hindi man ito drama. Pero ang paniniwala ng karamihan ng mga ordinaryong Pilipino, ito po ay drama lang para may maipagmalaki na naman sa SONA. Di ba? Yan po ang umiikot ngayon sa mundo ng social media. Yan po ang kadalasan sa mga komento. Di ba? Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo na yung pagsunog na yun ay babala sa mga bad elements of the society? Mukhang ang labo naman. Diba? Ang labo naman, Attorney Claire Castro, wala bang mas magandang paliwanag? Wala bang mas maganda, mas convincing, na paliwanag dyan? Okay, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang po. At eto pa, si Claire Castro pa rin mga kababayan, ito, pasadahan po natin si Claire Castro. Teka lang. Sabi po niya dito, ang Pangulo ay gumigising ng maaga. So, justify na niya naman, di ba? Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nagutos. Hindi nagbakasyon at hindi binabantayan ang at binantayan ang pagsira ng illegal na droga. So, ang pagtatrabaho ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Hindi nga. Hindi nga. Diba? Dapat daw ipinapakita ang pagtatrabaho ng isang presidente sa taong bayan. Pag ganyan ka ng ganyan, delikado ang presidente niyan, di ba?
Di ba? Anong malay natin yung may mga galit na sa presidente? Oo. Pero anyway, ibang anggulo naman yung sinasabi ko. Pero dito tayo, nagtatrabaho daw ang Pangulo mga kaubayan at hindi dapat itago sa publiko. Ang masasabi ko lang dito, dahil papalapit ang SONA, di ba? At drug-related na naman. Tama ka. No, dapat ipakita sa taong bayan. Gaya ng ginawa niyo last year, di ba? Sa Alitagtag yung checkpoint na tunilada din, di ba? Sa mga malalaking malalaking kumbaga nalambat na isda, di ba? Sa malalaking isda lang, ano? Nagpapakita si President Bongbong Marcos Jr. Sige nga, kung talagang gusto niya ang ginagawa niya, kahit yung mga maliliit na mga operasyon, yung kasi hindi naman ito mga operasyon no? Parang dinideliver lang, tapos yan, kunin nyo na yan dyan, photo ops na kayo dyan, di ba? Hindi naman hindi naman operasyon to. Yung sa yung sa Alitagtag, hindi man yun operation, di ba? Parang i-deliver lang din sa checkpoint. At palapit na rin ang SONA noon. Di ba? For the sake of the SONA, here we comes. Di ba? Parang ganun ang gusto nilang isampal sa taong bayan. Alam nyo, iisip at iisipin pa rin talaga ng taong bayan yan. Kasi hindi naman nagkataon lang. Di ba? Hindi naman nagkataon na tuwing papalapit ang SONA, ganito ang mangyayari. Ano po ang inyong masasabi dyan Pero yan po opinion lang natin Wala tayong ebidensya. Ang ebidensya lang natin ay yung mga balita. No? Doon lang naman tayo nagre-rely. Doon lang sa mga ibinabalita. At binabasa lang din natin, binibigyan natin ng komento kung ano ang iniisip ng isang ordinaryong Pilipino. Kasi ordinaryong Pilipino lang naman tayo mga kababayan. No? Kung anong iniisip mo, malamang sa malamang, parehas tayo. Kung ikaw ay ordinaryong Pilipino. Okay? Alright. Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin ito. Agoy. Sabi po dito ni Senator Alan Peter Cayetano, kung today ang eleksyon or tomorrow, panalo na si Senate President Escudero. Naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano na mananalo bilang Senate President sa 20th Congress si Senate President Chis Escudero sakaling ngayon gawin ang botohan. Mayroon na raw kasing 13 majority votes, 13 majority votes si Escudero. Suportado rin daw nila ng kapatid niyang si Senadora Pia Cayetano si Escudero bilang leader ng Senado. Ayan mga kaubayan, ano pong inyong masasabi dyan? Mukhang matindi po ang clash, no? Matindi po ang clash ngayon ng yung sagupaan ng ng Senate presidency. Biruin nyo, si Senator elect Tito Soto or former Senate President Soto ay gustong-gusto rin, Gustong-gusto rin na maging Senate President. Sabi niya dito, if my colleagues want me to lead, I will accept it. Okay? Sino ba ang posibleng manalo natin? Pero, the people's choice to be the next Senate President, walang iba kundi si Senator-elect Rodante Marcoleta. Di ba? So, hating-hati ngayon, no? Sino kaya ang posibleng maging, pero malabo na siguro si Soto, mga karibyo natin, kasi nasubukan na ito. Ang posible lang ngayon, no? Senator Marcoleta, Escudero, kasi sabi nga ni Cayetano, may 13 na. Kung totoo man yan, medyo mahihirapan po si Senator-elect Rodante Marcoleta, no? Or kung sino man, ang pwedeng tumapat sa Duterte Block dito sa kanilang mga pambato, no, mga kaubayan. Pero etong si Soto, malabo siguro. Malabo ng suportahan nito, galing na sa dyan, di ba? Alam na ng mga senador kung ano ang karakas ni Soto. Ayan, pag si Soto po ang naging Senate President, baka pumasa po yung batas na ang pwede na mag-retire ang 39 years old. Lalaki ang liabilities po ng ng gobyerno kapag nagkataon, di ba? 39, biruin mo 39.
Malakas pa yan mga kababayan na 39. Di ba? Oh. Pag yan po, pag si Soto po ang nanalo, baka maipasa yan. Pero mga kababayan, no? Kumusta na kaya yung ay sa bagay, wala pa naman no? Sana to pa rin ni Soto yung sinasabi niyang yung wala siyang sahod kailangan mapunta yan sa mga estudyanteng nangangailangan, di ba? Huwag yung kakalimutan yan. Yan po yung pangako niya, yan po yung campaign promise niya mga kababayan. So dapat to pa rin po yan ni Soto. Okay? Ito pa mga karibin natin. Nako, nga si Romualdez at Hontiveros. Okay, ito po ang balita. Tambalang Sarago nangunguna sa 2028 Presidential at Vice Presidential Survey. Romualdez at Hontiveros. Kulelat. Nako, yado. Ang dalawang ito pa naman, grabe po ang pag-aambisyon na maging presidente sa 2028. Pero wala talaga kahit anong pilit nilang kunin, no? Kahit anong pilit nilang kunin ang loob ng taong bayan. Hindi pa loloko ang mga ordinaryong Pilipino. Kaya tama po itong survey na ito. Tambalang Sarago kung sila mang dalawa ay approve yan sa mga ordinaryong Pilipino. Romualdez at Hontiveros. Nako, may kakaharapin nga kayo ngayon may kakaharapin kayong kumbaga dilubyo sa inyong mga political career. Abangan nyo lang. Baka sakaling lumabas yung mga sinasabi ni Basta sige, abangan lang po natin yung kung ano po yung mangyayari sa 2025. Exciting po ang 2025 mga kababayan. Alright? Okay, last po nating pag-uusapan, President. Ito naman, ipinagmalaki Okay, ito po ang balita mga kababayan mula po sa Abante News Online. Sabi po dito, ipinagmalaki ng Malacanang ang nahalos na abot na ng Marcos administration na halos naabot na ng Marcos administration sa loob ng 3 taon ang dami ng illegal na drogang nasamsam ng nakalipas na administrasyon sa loob ng 6 na taon. Okay. Parang natapatan na nila yung 6 na taon ni former President Duterte sa kanilang 3 taon pa lamang. Talaga? Palasyo ay pinagmalaki. Maraming nasamsam na tobats. Kaunti lang ang namatay. May namatay ba? Nakalaya nga Ano ba, pinaglululoko nyo ba kami? Di ba? Nakalaya nga yung driver sa Alitagtag. Yung sa checkpoint. Wala na kaming nabalitaan doon. Dito naman sa pinaan sa dagat, mga kaubayan, may nahuli ba? May nahuli bang suspect, kung suspect man, 'di ba? May-ari, sindikato or something na ganyan. Wala naman Sa mga malalaking operasyon ninyo, sa mga tone-toneladang operasyon, hindi operasyon, hindi rin nasabat. Sa mga ano bang dapat itawag natin dito? Hindi nasabat kasi kung nasabat ito, may kasamang tao, 'di ba? Wala namang tao. Doon sa Alitagtag, posibleng nasabat kasi yung driver, may driver pero nakalaya. Hindi na natin alam kung saan napunta. Dito po sa itong latest ngayon, wala naman po. Konti lang ang namatay. Pag sinabi mong konti lang, meron yan. Meron. Diba? Pero sa tingin naman ng taong bayan at gising na gising naman ng taong bayan at ginagawa niyo yung mga bulag. Hindi po bulag ang taong bayan para hindi makita, no? Yung sinasabi niyong kaunti lang ang nagurgur. Supposed to be dapat wala ng kaunti dito. Dapat dinagay niyo lang wala. Diba? Dapat sinagay niyo walang nagurgur. Okay? Mas maganda pa yun Kasi nagiging honest kayo. Diba? Nagiging honest kayo sa taong bayan. Sa mga ordinaryong Pilipino. Pero dito, kaunti lang ang nagurgur na matay daw. Anyway, depende po yan sa kung gusto nyong i-take itong sinasabi nila, gusto nyong paniwalaan, wala naman kami magagawa, di ba? Wala tayong magagawa
at wala rin kayong magagawa, di ba? Ibig sabihin, meron po tayong kanya-kanyang pag-iisip, meron po tayong kanyang pagdedesisyon sa buhay kung kanino tayo maniniwala at kanino po hindi maniwala. I'm not forcing you to believe, no? At makiisa sa opinion ko kasi ikaw may opinion ka rin naman. Alright? Okay, ito mga kabayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit niyong pagtakpan ang tinatagong kabulastugan ng kasalukuyang gobyerno ngayon, ay sadyang ang katotohanan na talaga ang tila siyang sasampal sa inyong mga kasinungalingan. Sa pambihirang pagkakataon, binasag na mismo ng World Bank ang katahimikan at tila sinampal ng katotohanan at kahihiyan ang gobyerno ngagba ni Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, tila huling-huli mismo at mukha naman palang sa gobyerno nagsimula ang fake news. Taliwas kasi sa ibinabalita at pinapakalat ni Malacanang spokesperson Attorney Claire Castro na maganda raw ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Nagkaroon kasi kamakailan lamang ng press conference ang Vice Presidente Sara Duterte at tahasang sinabi niyang bagsak ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. At huwag isisi sa Vice Presidente Sara Duterte. Ito ang nakakagulat, binasag na mismo at ikinanta na ng World Bank ang katotohanan at nilabas na ang ebidensya na ipinakita mismo di umano ng pamalaan tungkol sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. At dito'y nabunyag na malayo kasi ang economic figures nito sa target ng gobyerno. Malinaw nga ang pahayag o mensahe ng World Bank na humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa lumalalang patuloy na geo-crisis at sa pagpapatuloy ng tensyon na mas lalong lumalala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, dito'y inilantad ng World Bank ang kanilang growth at inflation estimate hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamalaan na 6%. Pagbubunyag pa ni World Bank Senior Country Economist Jafar Al-Rikabi ay bukod sa global policy at certainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng export at paghina ng mga industriya sa bansa. Sa fiscal front, lumobo ng 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa naman ang World Bank na maibabalik sa tamang landas ang expenditure at mapapailiit ang deficit ngayong mismong taon na ito. Hindi rin ligtas ang bansa sa banta ng tariff. Binigyan ng pansin ng World Bank ang 90-day pause sa tariff hike ni US President Donald Trump. Banda So yan mga kabayan, kahit anong pilit, no, ng administrasyong ito na itago ang katotohanan, meron talagang mga paraan, no? Ang kalikasan, no? The nature, na maibulgar itong mga kanilang itinatago. Behind the smoke screen, yung smoke screen kasi, sinasabi nila, oh, maganda talaga ang ekonomiya ng Pilipinas. It's very progressive, no? Taliwas sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte. That is the smoke screen na ginagawa ng administrasyong ito para paniwalaan po ng mga ordinaryong Pilipino, no? Pero eto nga, nagsalita na mga kaubayan ang World Bank that the economy, the Philippine economy is going down, no? So, ayan, ha? Butata naman sila at isa lang pong sinasabi dito ng World Bank, sinungaling ang gobyerno ninyo. Sinungaling ang gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba? Yun lang ngayon eh. Yun ang gustong i-point out ng World Bank. Sinungaling ang gobyerno ng Pilipinas. They are making the people believe that the economy is going up. But in reality, the Philippine economy is going down. Diba? Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Comment nyo na lang po. At maraming salamat po. Don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.